verse chapter 11 verse 11 kung hindi natin maintindihan ang manakang Calvary kabalugan kita na for so many years ignorante or hindi natin na uhagit kung ano ang sigmod sa mga nakasulat rin ang oras ni pagkambal nga ang Istanbul ang pagka-stumble ng Israel, then yung kanilang fall, at kanila yung salvation na napunta sa mga Gentiles. Then, sa ngayong umaga, yung pag-aralan naman natin yung for to provoke them to jealousy. Okay? So, one reason why God brought salvation unto the Gentiles, no, is that to provoke them unto jealousy. Okay? But before that, no, this time start sa atong Bible study sa mga praise, no? Pag-provoke ng Panginoon sa Israel ay mag-pray po muna tayo. Malabanal, hindi na po salamat kami sa inyong kabutihan sa aming mga buhay. Pagtutungpa na aming buhay at pag-supply na aming mga kailangan, bigyan na magpatay sa pag-support ng life habang dito pa kami. Salamat din sa mga kapatid na are online at sa mga kapatid na dito ngayon physically na natin sa Bible study. Salamat din sa patuloy na opportunity na yung binigay sa amin na makapag-aral kami yung salita, study sa Book of Romans, at kahit na po sa opportunity to post sa mga available channel sa panahon namin ngayon, lalo na sa social media, na mga pag-post kami, reaching sa mga unsaved, upang madala sa kanila ang mensahe ng kaligtasan sa paramito ng dispensation of the grace of God. But most of all, thank you so much sa kaligtasan na ginawa na yung only Son, Jesus Christ, doon sa Calvary, giving His life, He died on the cross, and He buried, at mabuhay muli sa ikatlong araw upang kami po sa magitan ng kanyang ginawa na yan, if we believe, ay magkakaroon kami ng kaligtasan ng aming mga kapatid. Thank you so much for that blessed hope. Aming hinihintay na dumating ang rapture, ang great event na darating in the near future upang kayo po ay yung kunin dahil yan sa aming eternal place na aming kung saan kami po ay mamuhay mula katapusan. Yan po sa heaven. Salamat sa mga katotohanan na ito. We pray and thank you so much. Amen. So, looking at, no? Patuloy na pag-aaral natin sa verse 7, makita po natin the reason ng fall ng Israel, ang kanilang ay upang ang salvation ay madala po sa mga Gentiles. At another reason is to provoke them to jealousy. So, at kailangan po natin maintindihan ito. Kung ano ba ibig sabihin na, ano ba ang mga ginawa ng Panginoon na sa pagdala niya ng salvation unto the Gentiles na kaakibat o kasama ng kanyang pagdala ng salvation unto the Gentiles. No? Kasi, alam nyo, nung dinala ng Panginoon ng salvation unto the Gentiles, marami pa pong mga kasama yun. Marami pang kaakibat ng mga bagay na masasabi natin pinaniwalaan ng Israel
na sila lang ang may karapatan. Okay? To understand, let us first know the meaning. No? Alamin muna natin yung meaning ng word na jealousy or jealous. Okay? So, you can search, no, sa mga dictionary kung anong meaning ng word na jealousy or jealous, no? Sa mga dictionaries. Dictionaries will offer you different, although almost same, no? But differently. May mga kaibahan naman. But the most appropriate meaning for the word jealousy, yan ang gagamitin natin. At ito po yun. A feeling of unhappiness, anger, because someone has something, no, na dapat kanila lamang. Okay? Sabihin, nagsisilo sa isang tao dahil naniniwala siya na yung minamay-ari ngayon ng ibang tao ay naniniwala siya na sa kanila lamang dapat. Sila lamang ang dapat may-ari ko. Sila lamang ang dapat meron ng gano'n. Kaya siya nag-jealous. That is the most appropriate meaning of jealousy in this verse. No? In Romans chapter 11, verse 11. Okay? So, kuha na natin the meaning of jealousy in this verse, the most appropriate, no, is na the feeling of unhappiness, anger, because somebody has something, no, that they believe they are only the right to own that something. Tama ba yung English ko? Okay? O, Tagalogin natin. Yung tao ay nagsiselos, no? Dahil ay ang pagsisilos ay isang feeling or pakiramdam ng hindi masaya na pakiramdam at galit dahil naniniwala siya na yung iba tao ay umaangkin or meron ng mga bagay na naniniwala siya na siya lang ang dapat meron ng mga bagay na yun. That is jealousy. Okay? Tama ko yung pagpunaw ko. Jealousy. Kasi meron din jealousy na iba naman. Parang pareho na naman ito na. Yung jealousy sa bintana, di ba? Okay, yan ang hirap sa English. Yung tree, kahoy, tree. Yung tatlo, tree. Oh, ano ba? Oh. Kaya, pasensya na kayo. Kayo na. Okay? Yan yung ibig sabihin ng jealousy. So, God, at this moment of time, no, nung dinalanan niya yung salvation unto the Gentiles, nung mag-fall sila, dinala niya yung ang salvation unto the Gentiles, saving one person, no, na yung messenger na yan, na magdadala, Apostle Paul. So the reason is to provoke them unto Jews. Who is them? Who are these them? No? Kailangan malaman natin sino itong them. So alam naman natin, ang pinag-usapan dito yung Israel as a nation. No? The Jewish people. Okay? Sila yung them. So ibig sabihin, dinala ng God yung salvation sa atin na hindi mga Hudyo in this dispensation of the grace of God after their fall. Okay? Upang sila ay mag-Jews. That is why, no? Kung pag-aralan natin yung Bible, kawawa siya. Siya yung nagiging tanggap ng galit ng mga taong nag-jealous during the time.
the Jewish people, the nation Israel. Okay? So, makita natin yan sa Book of Acts. Sa buong apostolic journey ni Apostol Paul hanggang siya ay pinatay doon sa Rome, sa Ostian City, outside of Rome. No? Doon siya pinatay. Ostian Street. Around outside of Rome, doon siya pinutulan ng ulo. Okay? Yun yung lugar. Kung wala sa Bible yan, this was study, you know, kung what place Apostol Paul been killed in Rome. Okay? So, ngunit, hindi ganito ka-simple. Bakit nagsilos ang mga Jewish people, ang Israel? It was not as simple as that to bring salvation unto the Gentile. There are some other benefits. There are some other benefits na nawala sa Israel at this moment of time. Nung dinala yung salvation unto the Gentiles, there are some other specific benefits that only the Jewish people were enjoying during the time. Okay? Nakuha natin, mayroong mga bagay-bagay na nakasama o nawala sa kanila nung time na yon na makikita na napunta sa mga Gentiles. At yan yung reason kung bakit nga sila ay nagsilos or jealous at the time. Because we cannot negate. Hindi natin magwawala ito. Hindi natin pwedeng baliwalain ito. Dahil it is written in the Bible, in this verse, that God Himself, that the purpose of God, no? Why salvation was brought by God unto the Gentiles was actually to provoke them at the Jews. So, hindi naman pwede hindi nangyari ito or else God nagsinungaling. So, ibig sabihin talagang nag-jealous itong mga Jewish people during the time. And I believe even until now, we have that feeling, no, na nagsisilos sa mga Gentiles, galit kay Paul, no, especially those who do not understand until now God's program of mystery program, the dispensation of the grace of God. Because only those people ang magagalit. Yung hindi nakakaintindi what God actually is doing right now in this dispensation of the grace of God. Okay? But the Jewish people na we believe scattered around the world right now in Gentile nations, living in Gentile nations, na naging member din ng church, the body of Christ, alam ko hindi sila galit because they don't understand God's program right now. But Israel, yung mga group ng mga tao na hindi nakaintindi, scattered, ang mga Jews scattered around Gentile nation. I do believe, hanggang ngayon, they have that feeling of Jews to the Gentiles. And why? So let us consider the Bible. Let us dig deeper the Bible. First of all, salvation. Bakit nga ba there was a need ang salvation to be brought unto the Gentiles? We studied that last time sa previous videos natin, previous Sundays, because there was a time, in time past, before this dispensation of the grace of God, that salvation was only for the Jewish people. Okay? So, when God said salvation was brought, or will be brought unto the Gentiles, these people at the time still believe, bakit sila nagsilos?
Because they do believe that salvation at the time was only for them. Okay? Listen to this. Even Jesus Christ Amen. So, even Jesus Christ, no? In his earthly ministry to Israel, declared that salvation at the time was only for the Jewish people. Let us read John 4:22. John 4:22. Sabi dito. Jesus Christ himself, no? During Christ's ministry. John 4:22. Sabi dito, read later, no? Ye worship, you know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews. So, alam nyo, this knowledge, no, this information, been known unto Israel for so long. Since Israel became a nation, alam nila yon na yung kaligtasan para lang sa kanila. Sila yung mga tao ng Diyos. Sila yung ililigtas ng Diyos, and many times they were saved by God in trouble, out of trouble. Okay? Many times nagpalayo sila sa Diyos. Hindi sila sumunod sa mga commandments, sa covenant nila sa God, but still God, no, ay kinuha sila. Okay? Iniligtas sila from their trouble. Okay? If you read the book of Judges, malalaman niyo yan. No? Book of Judges. Makita na rin na Israel been in many troubles, but God will raise a judge in the midst of them to deliver them from what? That specific trouble that they were in at the time. Okay? So listen to this. Matthew 1:21. Matthew 1:21. Ano sabi ka? Matthew 1:21. Sabi dito, and she shall bring forth a son, this is Mary, na mga anak, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. So, alam nila na si Jesus Christ, no, na ang Savior na darating. Although alam naman natin, i-reject nila, hindi sila niniwala, but alam nila that a Savior will come that will save Israel from their sins. So, alam niyo, yung pagdating ni Jesus Christ, inaangkin nila yun. Inaangkin nila na yung Savior na darating ay darating lang yun para sa kanila. Although alam naman natin, hindi sila niniwala kay Kristo, pero alam nila that there was a Savior promised unto them in the books of the prophet that will deliver them from all their sins. Okay? Although nga hindi sila niniwala na si Jesus Christ na yun. But yung mga bagay na yan, alam nila, sa amin lang yan mangyayari. Hindi yan mangyayari sa mga Gentiles. There was no promise unto you, Gentiles. Okay? So, ano pa? Sabi niya dito sa Romans, sa John 1, verse 11. John chapter 1, verse 11. Ano sabi niya? John chapter 1, verse 11. Before St. John 1:12. He came unto his own, and his own received him not.
So during Christ's arrival, in his blessed ministry unto Israel, he came only unto his people, Israel. Hindi kasali yung Gentile. But listen to this. Huh? Even his death, even yung ginawa niyang pag-ransom, pagbayad, no? Ng mga kasalanan ng mga tao, ay sabi ng Israel, sabi naman, hindi tayo kasali. Oh? Why? Tingnan mo sa Matthew 20, verse 20. Matthew 20, verse 28. Ano sabi dito? Ano sabi dito? Matthew 20, 28. Even as the Son of Man came not to be ministered and to but to minister and to give his life a ransom for many. Alam nyo, pag sinabi ng ransom for many, sabi ni Israel, kami yon, hindi kayo kasali. Hindi kayo kasali. Kami lang yon. But listen to this. Bakit sila nagkilos, sabi ng Panginoon? Bakit ang reason why God brought salvation unto the Gentiles so that this group of people, no, will be kilos. Sabi niya dito, balik tayo sa Romans, to provoke them unto jealousy. Paano ipoprovoke ng God unto jealousy? In salvation alone, nung pagdala ng God ng salvation unto the Gentiles, bakit? Sabi naman, sa amin lang na yung kaligtasan yan. Amin lang yan hindi naman sila kasali But nung makita nila na yung salvation, there were so many Gentiles that were saved during Paul's ministry, doon lang umpisa yung silos nila. Amin lang yan. Bakit? Bakit nga sila nagsilos? Dahil naniwala sila na sa kanila lang yun. Amin lang yan You don't have the right. Bakit meron na sila? Para ba yung silingan natin? Nagsisilos tayo minsan tayo. Bakit? Sila meron lang silang ganitong bakit. Ako ang dapat meron yan. Sila hindi. Mas malaki yung sahod ko kaysa kanila. Kami nga, wala pang ang freezer. Sila, meron na. Mas malaki yung sahod ko sa kanila. Kami ang nararapat na meron yan, hindi sila. Di ba? Parang ganon. Ibig sabihin, kami ang nararapat ng salvation. Hindi sila. Walang promise sa kanila. Walang savior na darating sa kanila. Alam nyo, when God promised a savior in the book of the prophets, it was only promised to the nations. Walang kasali mo na Gentiles, no? Kaya yun ang hindi alam ng mga denomination. Angkin sila ng angkin na doon sa mga books of prophets, Maya, Isaiah, sino mga prophets yun, mga author ng Bible, nagsabing may Savior na darating to save His people, hindi kasali yung Gentiles doon. That is why this group of people also have the right to be jealous. Because they were the rightful owner ng salvation na yan. Listen to this. But, bakit? Nung dinala na ng God ang salvation, time na ni Paul, nung na-Paul na sila, then, dinala na yung salvation sa mga Gentiles by the appointed apostles unto the Gentiles. Ano nang sabi ng Bible? Listen to this. Listen to this. Ang sabi ng Bible, nangdali na yung salvation sa mga Gentiles. Sa first Timothy, First Timothy 2:6. Right lang. A ransom for all. Bakit dala na sila? Bakit dala na itong mga maruruming tao na ito ng mga Gentiles? Bakit naging kasali na sila? Amin lang yan Yan yung jealous.
feeling. Believing na kanila lang yun. Yung iba hindi pwede ma-possess. They don't have. They believe that the Gentiles don't have the right salvation without or apart Israel. Yun yung paniniwala nila. That is why nung makita nila, kung naliligtas na yung mga Gentiles, masama yung loob nila. Nagsisilo sila. Nagiging gilo sila sa mga Gentiles. Nagiging gilo sila sa messenger na ginamit ng God upang magdala ng salvation. But, listen to this. Hindi lang doon nagtapos na dinala yung salvation. Madamo sa mga butang na ang mga Jewish lamang, ang Israel lamang nag-enjoy before ay makikita din na nawala sa kanila at napunta na rin sa mga Gentiles. Maliban sa salvation. Ano pa yon? Ano pa yung mga bagay? Okay? Listen to this. God's love, ang pagmamahal, ang love ng God, no? Ay napunta na rin sa mga Gentiles. Bakit? Magsasabi ko, bakit, Brad? Yung love ba ng God ay wala sa mga Gentiles noong panahon na yon? Eh, hanapin mo nga sa Bible from Genesis chapter 12. After God covenanted with Abraham, kung may makikita kang sinabi sa Bible na love ng God na matibay. Maliban for few people that were used by God, like Rob, few people. But generally, the love of God was only upon Israel and never was in the kingdom. Listen to this. Tingnan natin. Hosea 11:1. So, babasa tayo ng mga verses to prove. Hosea 11:1. Kung hindi nasip-nasip mo, pakibasa na lang tayo. Ano sabi? Hosea 11:1. When Israel was a child, then I loved him and called my son out of Egypt. Tama? Sino yung palangga dyan ng Diyos? Sino ang beloved ng Diyos sa time na yan? Israel. Eh bakit sinasabi ng Panginoon yung palangga na niya yung Israel? How about other people? Ganito yun sa Bible. Sa time na yan, sa prophetic program ng God, sa time na yun, ang palangga ng San Diyos ang covenanted people. Gentile, palangga? No! Ang Gentile at the time always at war with Israel. Kalaban ng Israel. Pinapatay nga ng Panginoon. Dahil kinakalaban nila Israel. Minsan nga, gamitin din sila ng Panginoon ng papatayin ang mga Israel. Pag ang kanyang covenanted people ay hindi mag-obey sa kanyang mga commandments. To punish them. No? Para magbalik na naman sila sa Panginoon. Okay? But, at the time, generally, God's love was only upon Israel. Many verses, kung hanapin dito sa Bible. Malakay 1, verse 2. Malakay 1. Ano sabi dyan? Malakay 1, verse 2. I have loved you, said the Lord. Yet you say, wherein hast thou loved us? Tingnan mo? Who was this? I have loved you, Israel. Di palangga ang Diyos.
Sabi niya dito, save the Lord. Ang nakamali ng Diyos, yet we say when it was love. Ito yung mga sagot ng mga tao, ng mga Jewish na naliligaw noong panahon na yun. Nagtatanong pa sila sa ano, kasi palang ka. Okay? But God declared His love unto Israel. Then, First Kings 10:9. Sa mga all those. First Kings 10:9. Sabi na dito. Blessed be the Lord thy God, which delighted in thee, to set thee the throne of Israel, because the Lord loved Israel forever. Magtatanong kayo, hanggang pala ngayon in this dispensation of God, dahil forever. No? It speaks of the prophetic program. God is doing a different program today, no? Which na hindi nag-involve na prophetic. That is why all programs of God been postponed also, including this. Kaya sabihin mo, sa ngayon, hindi na pala love ng God ang Israel? Yes. Because level na sila ng mga Gentiles. Lahat ng tao ngayon ay mahal na ng Panginoon. Ha? Lahat ng tao. Sinners. Kahit ano ka makakasalanan ngayon, ang Panginoon ngayon ay nagmamahal sa lahat. But at the time, only Israel. Okay? So, sabi pa dito, Deuteronomy 10:5. 10:5. Okay, tingnan natin. Deuteronomy 10:5. Sabi niya dito, and I turned myself and came down from the mount and put the tables in the ark which I made, and they be as the Lord commanded me. So, 7. Deuteronomy 7. Verse 6. For thou art an holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto himself above all people that are upon the face of the earth. Kita mo kung anong Israel. So na, the Lord did set His love upon you. Ang Diyos hindi nagbutang sa iyang gugma sa inyo. Tungod, siniya, tungod, because you were more in number than any people, for you were the fewest of all people. But because the Lord loved you, and because He would keep the oath which He had sworn unto your father. Kita mo, sinasabi noon, hindi ko kayo minahal dahil sa marami kayo. Sa totoo lang, kayo ang pinakakunti sa lahat ng tao upon the face of the earth. By the way, face. Yan yung isang proof that the earth is flat dahil face. Okay? Face of a queen. Diba? So sabi niya dito, but because the Lord loved you. So these people, by the time they fall, no, they do believe, naniniwala sila na mahal sila ng Panginoon. It was proven many times in their journey as a nation, Israel. Bakit? Umpisa nung kinuha sila, kung basahin niyo yung umpisa, naging nation ng Israel, Exodus chapter 4, verse 22, no? They were born by God as a nation in Egypt. They were called by God nation
in Exodus chapter 33, in the wilderness, noong umpisa nun, na ginawa silang nation, umpisa nung minahal sila ng Panginoon many times. Hindi sila sumunod sa Panginoon, but then, and then, God will restore them unto their place, unto their rightful place as above all other people. Babagsak sila, but never sa status nila na bumagsak sila sa level ng Gentiles, but God will rescue them from their sins and restore them as the love of God. Okay? Love of God, special people of God, i-restore sila balik ng Panginoon. For so many years, umpisa na naging nation sila hanggang sa Acts chapter 7, sa time ng Panginoon. Okay? That is why, itong mga tao, mukhang namimihasa din. Mukhang may pinagmamalaki. Ha? Kami lang yung mahal ng Panginoon. Kayong mga Gentiles, hindi naman kayo mahal ng Panginoon. Saan yung proof na mahal kayo? Saan makita? Ha? Umpisa sa Genesis chapter 12, nung pinili na si Abraham. We cannot read from the Bible na ang God ng Israel, God ng Gentiles, we cannot read from those books that the love of God will bestow also to the Gentiles people. Okay? Wala, hindi natin yan mababasa. Okay? Hindi natin yan mababasa. So, but in this, verse 7, basahin natin. Verse 8, nabasa natin. Ano? But listen to this. Yung love ng Panginoon in this present time, nung dinala na niya ang salvation unto the Gentiles, anong mababasa ko sa Bible? Mababasa pa ba natin yung love ng Panginoon para lang sa Israel? Ha? Ano sabi ni Paul? Ha? Ano sabi ni Paul? Romans 8:38 to 39. Yes, there are verses in the book of Romans that speaks na ang Panginoon love niya ang Israel, but that refers sa time past. But in this but now period, bakit nagsilos ang Israel? Bakit magsisilos ang Israel nung dinala na yung salvation ng Panginoon? Dahil isa sa mga kasama doon ay ang pagmamahal ng Panginoon na nakita nila sa unang panahon na sa kanila lang ay naisama din doon sa mga Gentiles. Ibig sabihin, yung mga Gentiles na never been called love of God in time past, ay tinatawag na rin ngayon ng mahal ng Panginoon. Kaya sila sabi nila, ang salvation amin lang yan ah. Bakit andun na sa kanila? Sisilo sila ngayon. Ang love of God, amin lang yan. Kami lang yung mahala. Bastahin nyo. Mula sa Genesis. Kami lang yung mahal ng Panginoon. Mula Genesis sa hanggang Acts. Kami lang mababasa na mahal ng Panginoon. Bakit ngayon? Pati na rin yung Gentiles. Mahal na rin ang Panginoon. Nagsisilo sila ngayon. Dahil yung pinaniwala nila na kanila lang, iando doon na rin sa Gentiles. Pinuposes na rin ng Gentiles. Madarama na rin ng Gentiles. Bakit? Anong sabi niya Apostle Paul? Romans 8:38. Romans 8:38. This refers to all the believers in this dispensation of the grace of God. Sabi dito, Romans 8:38, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature
shall be able to separate us from what? From the love of God. So, Gentiles right now, who believe the gospel, the grace of God, ay naging love of God na. Mahal na rin ang Panginoon. Whereas in time past, sabi ng Israel, kami lang mahal ang Panginoon, kayo, marurumi kayong mga Gentiles. Ang pabaho nyo. Minsan lang kayo nandito. Kumakain pa kayo ng maruruming mga pagkain. But ngayon sabi ni Paul, mahal na rin ng Panginoon ang mga Gentiles. Kasama, kaakibat yun nung dinala na ng Panginoon ang salvation unto the Gentiles at isa yung sa pinagsisilos nila. Amin lang yung pagmamahal ng Diyos, pati na rin sila. Ano ka ba, Paul? Papatayin ka namin, Paul. Ano ba yung tinuturo mo, Paul? Kaya si Paul yung nagiging subject ng kanilang anger. Si Paul yung nagdala ng kanilang unhappiness. Dahil si Paul ang nagturo doon sa mga Gentiles. Kaya si Paul man yung target nila. Target ni Satan. Okay? So, ano pa yung isang bagay na inaangkin nila na alam nila na kanila din lang, ngunit makikita na nila sa mga Gentiles. Special people of God. No? Special people. Holy people of God. Okay? Ay, naniwala silang special sila because they were called also special. Diba, nabasa natin Deuteronomy 7, verse 7, 6 to 8, na-mention that they are special people of God. Alam nyo, ito tandaan natin ito talaga ng mga Gentiles. Nung sinabi ng Panginoon na special people ng Israel, tayo hindi special. Kasi kung special tayo din, hindi na niya binanggit na special people ng Israel. You are special. Lahat kayo special people. Gentile. Wala nang identity. O, diba? Gentile Jews. But nung time na na-mention yung love ang Israel, Gentiles, definitely hindi. Bakit? Kasi sinabi niya love yung Israel. Pero sinabi niya special people in Israel, yung Gentiles hindi special sa kanya. Kasi napakaliwanag naman eh. Then special lang at the time Israel. Kaya kung Gentile at the time, nung time ng time pass, time ni yung sinabi ito ng Panginoon. Parang kawawa yung mga Gentiles in the sight of God. Because kanila naman kasalanan to kung bakit sila nagiging, bakit gano'n ang treatment na ng Panginoon sa mga Gentiles. Because in the first place, sila yung nag-reject sa Panginoon. Nabasa natin yan sa Romans, chapter 18, verse 32. Diba? So, special sila, holy sila, then, people of God sila. Lahat, tandaan natin na lahat ng mga ito, special, holy people, holy, tao sila ng Panginoon, mahal sila ng Panginoon, nung yan ay epektibo pa. Gentiles na nag-claim o hindi tawagin na ganito din sila. Kasi nga, itong mga ito ay para lamang sila. At namumuhay sila in this flat earth for so long na yun ang pagkakaalam nila. Kaya nang there was now a change happening nung mag-start ng ministry ng Apostle Paul, ay nagtataka sila. Eh bakit ganito na? Nagsisilos na sila ngayon. Bakit yung sa amin, andyan na rin sa inyo? Eh kami lang ang gano'n na. Amin lang yan na. Kami lang yung salvation sa amin yun yan.
Ang love of God, kami lang yan. Ang holy people of God, kami lang yan. Ang special people of God, kami lang yan. Hindi kayo yan. Ha? Ang tao ng God, kami lang yan. Oh. Kaya hindi kayo magtataka pag sinabi doon sa Mateo na he came unto his own. Ha? For he shall save his people from their sins. Hindi kayo magtataka. Dahil for the longest time from Genesis chapter 12, ganon yung kalakayan ng mundo. Israel, 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 Israel. Gentile, scratch, wala. Okay? But listen to this. Anong sabi sa Romans 3:9? Romans 3:9. Sa time na yung salvation dinala na ng God unto the Gentiles, these people can no longer claim na sila lang ang love ng Panginoon, sila lang ang holy people, sila lang ang tao ng Diyos, sila lang ang special people. You can no longer claim that nung dinala ng Panginoon ang salvation unto the Gentiles. Kaya sino sila na sino? Bakit? Romans 3:9. Anong sabi? Why then? Are we better than they? Mas magaling ba tayo sa kanila, sa mga Gentile? Huh? Are we better than they? No. You know what? Hindi. For we have before proved, both Jews and Gentiles, that they are all under sin. Pare-pareho na lang. So, sabi nila, hindi yan aming kalagayan na, inyo lang yan. But the Bible declares, God declared, that choosing people whom I love is now, they fell. And yung paningin ko sa kanila ngayon ay pareho na rin sa mga Gentiles. They are all under sin, like Gentiles. They are no longer special unto me. In this present dispensation, they are no longer my people. They are no longer holy. They are no longer what? My love. Kundi lahat na. Kaya ginos sila ng ginos. Iamin lang yan. Iamin lang yan. Bakit nandun sa inyo? You don't deserve Gentiles. Don't deserve that. Huh? Kaya, listen to this. Pag hindi natin maintindihan ito lahat, hindi din natin maintindihan yung Romans chapter 11 verse 11. That salvation come unto the Gentiles for to provoke them Israel unto jealousy. 30 years I was a Baptist. Never been taught like that. Hindi ko maintindihan niya mga verses na yan. Yung mga sinasabi na paano ang Israel stumble, paano sila na-fall, paano ang salvation ng Gentiles, bakit dinala si Gentiles, bakit, paano i-provoke ng Panginoon ang Israel. Hindi ko alam kung sino yung i-provoke yan dati. Huh? Thank you for God's way of studying the Bible. Rightly dividing the word. Napakadali na natin. Kasi okay? So, tingnan mo. Ano yung isang bangka? Maliban sa salvation, maliban sa pagdala ng salvation doon sa mga Gentiles, ay napunta din sa mga Gentiles na akala ng Israel for the longest time, kanila lamang. Sila lamang ang love of God, special people, holy people of God, then this is at one thing that we must know.
At the time, God is only God of Israel. Kapano ka mo sila? Nga, halin sa Genesis chapter 12, pagtawag kay Abraham, ang God declared that He was only the God of Israel. Diyos lang siya ng Israel. Paano ganito ibang na tao, may Diyos wala? Siyempre wala eh. Sila niya, Diyos lang ako ng Israel. Napakalungkot. Napakaraming nagtuturo ng Bible, pero hindi man lang alam ito. Ang katotohanan na ito. Pare, pastor, mga reverend, pero hindi alam yung mga katotohanan ito. And listen to this. That disqualifies them to teach the Bible. Dahil kung hindi mo alam to, then you are teaching the wrong doctrine. Listen to this. Genesis 12 hanggang Acts chapter 7. God is only the God of Israel. Kaya yung Gentiles, upang maligtas noon, kailangan magpailalim sa Israel. Walang Gentile at the time na maliligtas apart from the nation Israel. Kailangan nila i-bless, kailangan nila pumunta sa Jerusalem upang mag-worship sa God ng Israel like the eunuch. Kailangan nila i-bless sa Israel. Kailangan nilang mga kamuran, like the Canaanite woman, alam niya the program that God gave Israel kung paano maligtas ang Gentile. Okay? But listen to this. That is why I said, sinabi ko na, kung hindi mo alam ito, then you are teaching the Bible. That disqualifies you to teach the Bible. Dahil sigurado ko, you are teaching a very long doctrine, and that includes salvation. So, kawawalan yung mga tao tinuturuan. So, listen to this. God is only God of Israel. 1 Kings 8:23. Let us read it from scriptures, no? Para maniwala tayo. Kasi minsan, 1 Kings 8:23. Sabi dito, and it said, Lord God of Israel. Bakit sasabihin niya ito, Lord God of Israel, kung Diyos pala ito ng iba ring tao? It was very specific that the God that Israel worshiped was only the God of Israel. At magtatanong ako ngayon, sinong God ng ibang nation during the time? Idols. Paganism. Baal. Satan was their God. So, sabi niya dito, Israel, there is no God like thee in heaven above or on earth beneath, who keeps covenant and mercy with thy servants that walk before thee with all their heart. So, the God of heaven and earth at the time was only the God of Israel. And they knew that. Alam na alam ng Israel yun. Tayo nung makita nila niyo, yung God namin, God nyo na rin. Ay ano kayo? Sino swerte? Patayin natin ito si Paul. Iba-iba yung tinuturo ni Paul. Amin lang yung God na yan. Amin lang yan. Ano pa? Jeremiah 31:1. Jeremiah 31:1. Kaya alam nyo,
yung mga nagtuturo ng replacement theology, the doctrine ng mga Baptist, kailangan nila ituro yun. Kasi kung hindi nila ituro yun, na sila ang Israel ngayon, napakalinaw na ang God ng Israel, hindi pala Diyos ng mga Gentiles. Kaya kailangan nila yung replacement theology upang yung mga sa Old Testament na sinasabi na ang God ng Israel, di sila na rin ang Israel ngayon, di sila na rin yung God na rin nila yung Israel. In a wrong way. Yes. All people right now, no, ay God natin, lahat ng tao, God ang God. But this denomination, Baptist, and other denomination, did it the wrong way. Ginawa nila yun sa maling pamamaraan. Inangkin nila na silang Israel ngayon para lang magiging God nila yung God ng Israel. Yung promise sa Israel, magiging kanila din. Okay? Kawawang Baptist. Ako 30 years, kawawa din. Sorry, Git. Sorry ko sa inyo lang muna. But, the difference is that since I am not after fame, I am not after money, I have the balls to tell you that I was wrong at the time. Mali din na ito. And there is still opportunity to correct it. I don't mind the numbers. Alam nyo, minsan nalulungkot din mo, kukunti pala tayo, marami naman sana tayo. Kung hindi ko sana itinulo yung, ang dami-dami ko ng member, kasi niangkin pa naman yun ang pastor na member niya. Ang dami-dami ko na sana member, dami ko na sana offering, dami ko na sana offering ko yung linggo. Kahit na hindi na ako mahihirap. Pero mangulit ka na lang ako kada linggo. But, sorry, hindi ko malulok yun. Hindi ko makain yun. I have to tell you the truth dahil kaluluwa natin ang nakasalalay dito. Hindi basta-basta. So, the God at the time was only God of Israel. Jeremiah 31:1. 31:1. Ang inyo ko binatuan. Behold, the days come, saith the Lord, that I will make a new covenant. At 31:1. At the same time, saith the Lord, will I be the God of all the families of Israel. All the families of Israel. Hindi all families on earth, but of Israel. And who are they? The 12 tribes of Israel. They are the families of Israel. Diyos lang siya na pamilya ng Israel. Okay? Ano ba? Isaiah 48:17. Isaiah 48:17. Sabi dito, thus saith the Lord, thy Redeemer, the Holy One of Israel. Bakit? Alam nyo, napakayabang naman ito Israel. Ikiklaim nila, the Holy One of Israel. Bakit nila inaangkin lang yung Panginoon? At bakit pinayagan naman ng Panginoon na gano'n? Because that was true at that time. Ngayon, hindi nila nilapot. In this dispensation of the grace of God, hindi nila pwede angkinin na ang Holy One ay kanila lamang. The Holy One of Israel. At this moment of time, the right term for that is the Holy One of all people. The Holy One of all nations. The Holy One of all races. Ngunit dito sinabi nila, inangkin nila the Holy One of Israel. Because tama naman kasi yun eh. Ang Panginoon kasi mismo ang nag-declare, I am you. You are my people. With the Gentiles as an exemption. Okay? So, actually, ang dami pang verses eh. Ang dami pang
gusto kong basahin verses. Luke 1:68, Isaiah 44:6, Isaiah 45:15, Psalms 106 verse 48. Basahin natin. Psalms 106. Psalms 106. 106 verse 48. Tara na, ibasa yung praton. Blessed be the Lord God of Israel from everlasting to everlasting. Kita mo. And let the people say amen. Blessed be the God of Israel. Alam mo, nakakahiya na ang kinin mo ang Diyos mo kung Diyos din pala ng iba yun. Kasi at the time, ang Diyos talaga Diyos ng Israel. Hindi kasali ito man. Kaya ang ganda ng time natin ngayon, the dispensation of the Lord. But listen to this. Bakit sila magsisilos? Dahil sinabi, anong sabi ni Paul? Romans 3:29. Anong sabi ni Paul? Pakibasa. Romans 3:29. Nung dinala na ang salvation to the Gentiles, special na ang Israel, special na ang mga Gentiles. Ang pagmamahal sa Diyos, hindi lamang sa Israel, kundi ang dito na rin sa mga Gentiles. Okay? So, ang God, na dati God lang ng Israel, anong sabi ni Paul? Romans 3:29. Brother Arnold? He is the God of the Jews only. Brother, Is he not also of the Gentiles? Yes, of the Gentiles also. kita mo na? Yung, why ka mabasa doon sa Genesis 12 hanggang Acts? Na ang God ng Gentiles. Kaya nagsilo sila kasi sabi ni Paul, nung dinala na yung salvation unto the Gentiles, sabi ni Paul, Diyos lang ba siya ng mga Hudyo? That is question mark from the Arnold. No? Sabi ni Paul, hindi Diyos din siya ng mga Gentiles. Alam mo, kung sinabi yan ni Paul doon sa Israel mismo, why na? Papatayin siya kagad doon. Kaya yan yung isang reason why Paul was caught up. Been reported unto Israel that by saying that was a wrongdoing. Kaya siya inakusa. Alam mo si Paul, habang nagtatravel si Paul, mayroong mga Hudyo galing sa Israel, nagmamanman sa kanya. Ano ba yung ginagawa ni Paul? Ano ba yung sinasabi ni Paul? Ano ba yung tinutulog ni Paul? At yung mga tao na ito nagre-report din doon sa temple. Sa temple mismo nagre-report. Meaning, these people were not part of the group of Peter. Although, I do believe that there were two groups na nagmamanman kay Paul. Yung mga group nila ni Peter at saka yung group na hindi kasali sa kanila ni Peter, mga unsaved sa Kingdom Gospel, na nagre-report directly sa temple sa mga Pariseo. Why? We can read it in Acts chapter 15. So, nagre-report sila, sabi ni Paul, yung God natin, Holy One natin, God na rin ng mga Gentiles. Kaya, balik sila, nagsisilo sila. Bakit? Kasi nagiging totoo. Si Paul gumagawa na rin ng mga miracle back up by God. Inalaw na rin ng God na gumawa si Paul ng mga miracle. Nakaspeak in tongue. Naging linguistic na rin. Di ba? Kaya nakita nila na mga dapat lang sa atin yung mga miracles because signs actually was made. No? To prove unto the Jews because they were looking after signs. So yung mga signs na yon para sa kanila lang yun. Bakit nangyayari din sa mga Gentiles? Nabuhay din yung patay na Gentiles. May binuhay din na patay na Gentiles. Yung nahulog doon sa chamber nung nag-preach si Paul until 12 night ng gabi. Binuhay din ni Paul. Yung mga miracles na yan, sa atin lang yun dapat Tayo lang dapat meron yan, yung mga miracles na yan. Tayo lang nagharap ng signs.
Kaya sa atin ang ibigay. Bakit meron na rin sa Gentiles? Kaya nagsisilo sila. Okay? Dahil yung tinakala nilang kanila lang God, ay God na rin ang Gentiles. Amin lang yan. Bakit meron na rin kayo? So, God provoked them and confused. By doing this. Okay? And that was nakaakibat tong mga bagay nito nung dinala ng God ang salvation unto the people. Okay? So, alam nyo, the need to study the Bible rightly divided is a must. Kailangan natin lahat. Because a person, kahit nabasahin pa niya yan over for many times, which I did before, ginawa ko yan dati sa Surigao. Doon ko yan sa Surigao. 2 beses ko natapos over. And after that, many times, when I was a Baptist, wala talaga. Blanco talaga. Bakit? Because this book can only be understood by the help of the Holy Spirit. First of all, to understand the Bible, you must believe first the gospel of the grace of God, that Jesus Christ died for your sins, He was buried, and rose again on the 3rd day. Then after that, the Holy Spirit will seal you. Ephesians chapter 1, verse 13. After hearing the gospel of your salvation, and after you believe it, the Bible says that the Holy Spirit will seal you. Okay? Yan yung time na sinasabi natin, sealing. Holy Spirit, unknowingly, no, papasok sa atin din, isi-seal tayo ng Holy Spirit. Holy Spirit, pag nag-dwell na sa atin, will help us understand the Bible, and this is the thing, by rightly dividing the truth and applying all God's principles, how to study the Bible. Forget about ano yung natutunan mo sa Bible school, the way mga turo nila, paano magbasa ng Bible, sabi nila, you have to start from John. Diba? Kasi dyan, ang ganda naman dyan, mga ganito sa kadlaw, how many chapters you have to finish, to accomplish complete Bible reading in a year, ganyan, no? Forget about that. Kahit anong gawin mo, hindi ka intindi ng Bible if you don't have to believe the gospel that Jesus Christ died for your sins, He was buried and rose again the 3rd day, then the sealing of the Holy Spirit will happen to you, then rightly divide the Bible. Merong mga itinuro, merong instruction para sa atin, Romans 5:11, applicable unto us, except Romans 9, 10, and 11, part of 11. Then, Genesis, up to Book of Acts, chapter 7, para sa Israel, Hebrews to Revelation, para sa Israel, that is how to rightly divide. Then the Book of Acts, 9, no? Is at until the end is a transitional. Diyan natin mababasa yung pagpalit ng program from Israel to body Christ, from law to grace, from prophecy to mystery. Diyan natin mababasa. No doctrinal issue. O wala tayong makukuha ang doctrine sa Book of Acts. All that we can read there was the information of God's transitioning His program from prophetic program to the mystery program. Okay? So, I hope, no? Naiintindihan na natin kung paano na i-provoke ng God ang Israel nung dinala niya yung salvation unto the people. Lahat ng mga pininiwala ng Israel na kanila lamang
ay naangkin na rin ng mga Pilipino. Okay? So, that ends sa ating Bible study sa araw na ito. Sana po ay nagiging klaro ang verse na ito sa atin. Then, patuloy natin itong pag-study natin sa Roman series. Then, pupunta na tayo sa verse 12. At napakarami pa natin pag-aralan in this chapter alone. No? Chapter 11. Okay? Makita natin yung restoration ng Gentiles sa kanilang pag-restore sa kanila, and it was glorious according to God. So, glorious. Bakit? Paano ba? Yung iba, wala kasi glorious dahil sa heaven. Alam nyo, pag-restore ng Israel, it will be in this earth. Dito sa lupa. Okay? So, any question? May tanong? Ha? May pangkot? Wow. May mga notebook sila ba? Salamat kid, no? Sa hindi ko attend sa Bible study. Kung natin siyang magnanay. Balong ka sa una, magpupo ka mo tupad, tayo pa distansya mo, parang taas pa ulo ni Giant. Taas pa si Brother Bruce, no? Taas pa sa mga lalaki. So, thank you, no? At hari ka mo, tani, makajoin ka mo kami sa study, tulong ko malay na, no? Namin dito, harap na mag-iwan ka dito sa pamilya, joining sa study, no? Mahal ko kahit kami pa nila nito. Wala po sila, kalipay man sa Diyos. Let us pray. May nga balaan, salamat kid sa opportunity to have some Bible study, sa Roman series, salamat sa kaliwanagan sa verse na ito, mga pangyayari na nangyari noon na makita namin ang katotohanan. Thank you so much.